Okay, good morning. Pinagpala sa ating Panginoong Jesucristo. Ito po ang ating sweet corn na Brighty Macho F1. So ngayon, ito tinanim natin. So mayroon tayong plat at saka plastic mulch. So binabasalan natin ng abono 16-20. So yung pag-abuno natin ay linagay natin sa tutunaw lang natin sa 16 liters, dalawang sardinas, 14-14 every 10 days. So i-drench natin sa puno. Ilagay natin dyan isang tinapa, sardinas. So ito na ang kinalabasan. So mga 2 weeks ito, 2 weeks pwede na itong mag-harvest. Pwede na ito, mga 2 weeks. So ang pagbenta nito ay linaga na. So 25 per pieces, per puso ang ating pagbenta. So konti lang ito guys, mga 2,000 kapuno, konti lang ito. So sweet corn macho F1. So pagdating ng isang buwan at kalahati, so yung 14-14 mix natin ng putas para yung pagbubunga niya mag-develop siya para magmarami ang kanyang butil, saka matatamis ang kanyang lasa kung lagyan natin ng putas. So ang putas lagay natin, so sa 16 liters lagyan natin ng dalawang 14-14 at saka kalahating sardinas ng putas 1836. So i-drench mo yan isang buwan at kalahati. So ito, kuan pa ito, mga nandito pa ito sa mga 40 days pa ito ang kanyang edad. So 55 days pwede na tayo magkuha, 55 days at saka 60 days harvest na tayo. So lalagain natin ito, so doon sa highway ibenta natin. Yung isang puso nito ay 25 pesos lang, luto na. So mga ka-farmers, so ito ang sweet corn. So kung mayroon kayong 1,000 na puso, ibig sabihin mayroon kayong 25,000 pesos. So kung mayroon kayong 2,000 na puso, so mayroon kayong 50,000 pesos sa sweet corn. So ito yung sweet corn, malaking pira, pero magastos, mayroong kapital. Ang similya ko nito ay 2,600 ang kilo ng similya. So ito na tanim ko ngayon ay 3/4 lang ito. So nabilang ko ang isang kilo ng sweet corn ay 7,065 ka butil yung kanyang isang kilo. So ito natanim na, so itong natanim ko ay siguro mayroon lang itong 2,000 na puno na tanim ko ngayon. So tingnan mo, tag 300 bawat tudling. So 300, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So 7, 300. So ito mayroon pang hindi taas. So plus nito, plus dalawa nito, so mayroong 8 na tudling. So tag 300. So sa 6 tudling, so mayroon na tayong 300. So kulang-kulang, so 2,000 o 2,000 plus. So mayroon tayong 2,000 na puno. Pero kung ibenta ito na hindi lulutuin, kuan lang, hindi lagain,
Ang kilo nito ngayon ay 30 pesos per kilo. 30 pesos lang. Hilaw. Pero kung itong klase, itong kuanya, so mga tatlong piraso o 2 piraso, 1 kilo na. So kung lalagain natin, so sa dalawa, kumita na tayo ng 50 pesos kasi ang benta natin is 25 pesos per puso. So kung ibenta natin na per kilo, so kuan lang, hindi malaki ang ating kita. Pero kung lalagain natin, so malalaki kasi ang 2 puso ay 1 kilo. So kumita na kayo ng 50 peso. Pero kung ibenta mo 30 lang, so mayroon pang 20 pesos na advantages kung kayo na ang mag-display dito. So i-display lang dito sa highway. So pagkatapos magkuha ka lang ng para lutuin mo, dahil pagkatapos i-display mo, so ito na ang kalabasan sa sweet corn. So mayroong pira dito sa sweet corn. Pero mag-spray pag sibol niya, mga 1 week, isprayhan na natin. At saka pagka 25 days, spray na naman. So hanggang ito. So paglabas na dito, ganyan na. So yung isang araw nag-spray na ako para hindi na papasok ang uod dito. So kung hindi natin inisprayan, so maraming langaw at saka maraming uod. So kung ang uod kakain dito, papasok na siya dito sa kanyang puso, ay hindi na ito matatamis ang kanyang puso pagkakain natin. Ito ay matatamis ito kasi wala nang uod. So hindi ito matabang kasi walang uod siya, malinis, walang langaw at saka wala lahat kasi inisprehan nito ng pesticide para magtamis siya. So super napakatamis itong Macho F1, napakatamis, parang linagyan ng asukal ang kanyang pakatamis. Okay guys, okay mga kaparmer, ito lang. So magandang araw. So mag-like na kayo at mag-subscribe sa aking YouTube channel para updated kayo sa aking mga vlog at saka sa aking mga updated kayo sa aking mga lagay ng mga videos dito sa aking channel sa gardening farming ang hanap buhay ko. Yon, tatamnan ko ito ng watermelon. Pang watermelon yan, yung sa baba. So pinaparmal ko yan. So ito magdalawang araw pa. So isprehan ko yan ng atrasin para wala ng similya ng damo. Pagkatapos tamnan ko yan ng watermelon. Ang watermelon na itatanim ko dyan ay yellow baby. Yellow baby. Yung hindi malaki pero yellow lang siya. So ideal size yun kasi yung size niya ay mayroong 2.5 kilos at 1.5 kilos. So ganyan lang. So ito taniman ko na ng watermelon. Pinaparmal ko na. Ito yung sa baba. Ito na ang kalabasan niya. So taniman ko ito ng watermelon. So almost mga 1,000 na puno ng watermelon ito. Okay, good morning guys. Okay, salamat sa lahat.